po ang inyong mga anak at lingkod, ang aming tagapagsalita, ang aming pagdugot, at ang bawat isa na magiging bahagi ng pananampahan ko. Ingatan niyo rin po ang aming mga kapatid na wala pa sa dakot ito, na patuloy namin papurihan ang inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw, Diyos ng lahat, nagpili. Ang siya namin sinasamba at pinapurihan. Sapagkat sa aming buhay, ikaw ay laging na rin. Tapat ang iyong pagkalinga at tapat ka sa amin. Sa aming pag-aalinlangan sa maraming pagkakataon, ay binabalik mo kami sa tamang landasi. Sapagkat ikaw ang Diyos ng katotohanan, at hindi mo kami iniwan daytayman. Kaya't halina bayan ng Diyos, sabay-sabay natin purihin at sambahin ang Diyos, ang Emmanuel. Tayo po ay manalangin. Ikaw, O Diyos, ang siya naming sandigan at saklolo, kapagkat sinabi mo, hindi mo kami kailanman iiwan, dahil ikaw ang Emmanuel. Tunay ka at ikaw ay tapat sa lahat ng pagkakataon. Sa siyang sinuko ay tinakatiid kung ikaw ay narito magpakailanman. Kaya sa aming panambahan ito'y manatili ka at ang iyong panalo Kristo. Ikaw ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Mapagpalang gabi po mga kapatid. Good evening. Tayo po ay napapasalamat sa Panginoon sa ikatlong simbang gabi po ng aming iglesia para po sa taon ito.
2024. At unang-una po, gusto natin pasalamatan ng Panginoon kahapon sa isang makabuluhan at masayang pagtitipon po ng ating CROs at mga profesyon. Ano? So nawa po ay naging masaya bawat isa at nagpapasalamat po tayo sa lahat ng manalangin at sumuporta po para hindi posible ang gawain na yun. At syempre yung naging channels of blessing ano, na naging papremyo po sa ibang mga kapatiran natin. Maraming salamat po at patuloy natin nararamdaman ang diwa ng Pasko. Sa ating pong pagpinilay naman sa gabi dito, nagpapasalamat po tayo sa ating kapatid na Loida Omar, kasalukuyan po elder ng ating iglesia. At naging bahagi rin po ng malawak na ministeryo ng mga kababaihan sa pamamagitan po ng Christian Women's Association. Ano yan na? Ano na ito? Yes, oo. Siyempre naging bahagi ng pambansa at pag-jurisdiction na ministry po ng CWA. At ganun din po ng ating CSRD, o Christian Stewardship and Resource Development, ng ating pambansang iglesia. Okay? So, hindi natin siya kailangan pakilala kasi kilala na natin siya. No? So, pero papasalamat po tayo sa kanyang buhay, sa kanyang talento, at ang kanya natin pinagkakalaw para sa Panginoon. Pero pangalaman po natin ang ating salapagsalita sa Panginoon. Elder Loida. Kapag din po, salamat sa ating tagapagsalita kapatid na Venus Enero na naging patugot ngayon. Biglang patugot. Always ready. At nawa po ay naging pagpapala ang mensahe ng buhay na kanya pong binahagi. So paalala lang po mga kapatid, bukas na po ang ating ika-4 na simbahan ng gabi. And last simbang gabi po yan. Pero magsisimula po tayo sa ganap na ika-5 ng hapon. 5 o'clock in the afternoon. Inagahan mo natin para kung may time ang bawat isa po na makauwi pa, makapag-banding sa ating pong pamilya. Ano, sa iba pa po natin mga kaibigan at mga mahal sa buhay. So bukas po yan, alas 5 ng hapon. And then, makikita uli tayo sa Sunday. Ano po? Sa 5th Sunday of the month. Last Sunday po yan ating sa buwan ng Disyembre. Okay? And sa December 31 po, meron tayong New Year's Eve service. Alas 5 din po ng hapon. Okay? So, sa ating pong regular prayer meeting and Bible study, wala po tayo ng Pasko, syempre. And susunod po linggo kasi ay papatak din ng New Year. So wala po muna tayo ng 2 weeks na straight. Babalik po tayo January na. Ano? I think, ano pa papatak? 5 ang prayer meeting? 8. Ayan, January 8 po yung ating prayer meeting mo yan, no? Sa ating Bible study. Yung January 5 is the first Sunday of the month ng 2025. Ano? So, ating pong ipanalangin din ang mga gawain po ng ating konferensya. Una-muna po dyan yung camp ng ating CYF, no? Yung ALAP, ay yung Sinag Camp. Nagkaganapin po dyan sa Cavite, sa Tagaytay. At bagaman wala po tayong delegate para po doon, ay isama po natin sa panalangin ng gawain niyo upang maging matagumpay at maging paraan ng Panginoon upang malinaman at maihanda yung ating mga kabataan po sa mas malawak na gawain ng ministry. At ganoon din po, ang ating naman pong konferensya ay naka-Christmas break. Kaya yung mga transactions po ng conference natin para sa ating conference, next year na po yan. Ano? Kung meron mga kailangan gawin, Christmas break po na tayo sa ating conference. At sa January po mag-resume ang kanilang opisina. Okay? So patuloy na natin isama sa panalangin ng ating mga kapatid na nagpapalakas at nagpapagaling. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na mandalaw ang ating kapatid na uling parto kanina sa bahay po nila sa Las Piñas. At mas mainam po yung kanyang kalagayan sa ngayon compared to June.
tayo po ay lumalaw. Una-una po, yung level ng kanyang tubig sa kanyang lungs ay hindi na ganun palaki. Wala na din po yung kanyang pamamanas. At may times po na natatanggal na niya yung kanyang oxygen. So magandang improvement po yan. No? At siya po ay napapagod ng pasasalamat at pagbati sa ating pong kongregasyon. At atin din naman po in-assure na sila ay kasama sa ating mga panalangin. At ipinawag na rin po natin yung pasasalamat sa actually, binigay na po pala. Yung kortina. Binigay na po itong tela nito sa church ng ating kapatid na Rudy. Kasi sabi ko, pasensya na po, di pa namin nasasolve. Hindi sa church na po yan. So meron po tayong lalagyan na binigay sa kanya, sa akin, yung lalagyan ng tela, magdadyan po sa labas, ano po, i-roll lang daw po yan. At nilalagay yung mga tela. So maraming salamat po sa ating kapatid na Rudy at kapatid na Uring. Magnawa po ang kagalingan at pangako ng Diyos ang patuloy na sumayin. Siyempre po, ang iba natin mga kapatid naman na may karamdaman at nagpapalakas, so nawa po ay ipuwi kayo ng ating Panginoon. Kanina naman po ay nagkaos din tayo ng magsampang pasasalamat sa sambahayan ng ating po kapatid na Hana. Yung kanyang pong tiyuhin, yung lolo po ni MJ, si Marvin Yap, ay nakrelate na po. And then, nagkaos po tayo ng service kanina sa bahay nila sa Pinangahan. So maraming salamat po sa ating Nanay Lorna, yung kapatid po ni Mang Marvin, na mahilig pong tumanggap sa ating kapatiran at sa ating church para po magdaos ng service doon. So ang ating pong pakikisat panalangin para po sa kanilang pamilya. Meron pa po ba tayo mga pabalita pa? Meron pa tayong birthday this week? Okay, nabati na po natin yung iba. Okay, so sa December 25, Christmas Day, ay, namatay na po pala, may cross yan. Okay, nasabihin na po siya ng Panginoon. Anyway, sa December 30, medyo matagal pa naman, kapatid ng Micalaita Garcia. At sa 31, ang ating kapatid ng Mary Joy Humbao. So, advance, happy birthday po sa inyo mga kapatid. No? So, babatiin na lang din natin kayo. Kasi, may service pa naman tayo next this coming Sunday. No? So, God bless po sa inyo mga kapatid. Kung wala na po tayong pabalita, ay inaniya po na tumayong bawat isa sa atin bilang paggalang sa pagbasa ng ating patermalata. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at dudok, at pantayin ang mga bakul-bakong daan. Mahahayag ang kalwalhatian ni Yahweh, at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito.
Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mo ang lahat ng tao ay tulad ng damo, ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, lumukupas ang mga bulaklak. Kapag sila'y mahipa ng hangin mula kay Yahweh, tunay lang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nilalanta at tumukupas ang mga bulaklak. Ngunit, ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang Diyos ay narito. Umakyat ka sa tuktok ng bundok, O Zion. Magandang balita ay iyong ipahayag, O Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matatakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, narito na ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang gatimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakatin. Sa kanyang handungan ay pagyayamanin at papatubayan ang mga tupang supling. Sa bagong tipan po, Mark chapter 1 verses 1 to 8, ang pangalan ni Juan na taga-bautismo. Ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, tulad ng nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Narito ang sumubuko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa inang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tubig na landas na kanyang nilalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na tagapagbautismo na nangangaral. Pagsisisihan ninyo at tatalikuran ang inyong mga kasalanan at pagbabautismo. At magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan nila sa ilog Jordan. Ang gamit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanyang namang pagkain ay balang at pulot o piyong. Ito ang pinahahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat lumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandali. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Tayo ay pinagpala sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Amen. Oh, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Para po sa ating within, ang awit para sa Panginoon, pinagbalag po namin na mawitin ito na payapang daigdig sa po na awitin sa panahon ng pagdadala ng Diyos. Ang gabi payapa, lahat ay nakikinig, aking mahangatala sa bukaw na namin, kay itin ng amin
Wari umiibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwalang buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay kaibig, pati mga tala sa bukaw na langit. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bukaw na langit. Kay itim ng hangin, wari umiibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bukaw na langit. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bukaw na langit. Kay hingin ng hangin, wari umiibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bukaw na langit. Gugulungan kami ni Pastor. Sabi ko sana pala nag-duet kami. Meron na kasi kami duet na kaya nga ako sinabi ko, next time. So magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Kamusta po ang mga nagdaang araw ng pag-nakabang natin at paghihintay sa kapanganakan, pag-alala sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So, tayo po ay nagagalak sa muli natin o sasama sa isang samba upang atin pong bigyan ng pagpapahalaga ang season na ito na atin pong pinagdiriwang sa mga panahon. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Ang Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami ay iyong pinagsama-sama muli upang kami, Panginoon, ay muli magpasalamat at pagdiwang ang inyong kapanganakan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod at ang bawat isa sa amin sa pagbabahagi at pakikinig ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung kung binasa natin ay buhat po sa Isaiah 40 and Mark chapter 1 verses 1 to 18. Gusto ko lang pong balik tanaw tayo ng kaunti tungkol dun sa ating nabasa sa at tasumaya sa banal na kasulatan mula po sa Isaiah. Sangayon po sa kasaysayan sa banal na kasulatan,
Ang Juda ay nakugkob, ang Jerusalem ay nasira at nawasak, at ang mga Hudyo ay natapon sa Babylonia dahilan sa kanilang mga kasalanan. They were in exile for so many years. Ilang libong taon bago pa ipanganak si Jesus. Kung ano po ang nangyari sa mga Israelites hanggang matapos ang exile, ay hindi na natin maaaring alam. Only that mayroong mga tao din nakabalik sa Jerusalem. So mahirap na naging karanasan ito ng mga Israelitas, ay may propesiya si Propeta Isaiah. Sa tala na binasa natin, buhat sa lumang tipan, Prophet Isaiah spoke of words of comfort, of hope for the people of Israel. Atin pong tignan kung anong sinasabi dito sa Isaiah 40, verses 1 to 3. Ito po yung sinasabi. Aliwinin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwinin niyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanan ginawa nila sa akin. Ganito isinisigaw ng isang tinig, ihanda ninyo ang daralan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kaniyang lalakaran sa ilang. So yun po yung words of comfort at na binanggit ni Propeta Isaiah sa mga talitang ito, mga talatang ito sa Isaiah 14. Bago po ito, nauna dito ay yung prophecy ni Prophet Isaiah na nagsasabi, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ibig sabihin po, God with us. And this is the birth of Jesus Christ. So dito po, sinasabi na Isaiah na dinidescribe niya ang Messiah, no? At sinasabi niya at nagsasabi siya ng tungkol kay Juan Bautista na siyang nauna sa Panginoon, no, para ihanda ang mga tao. Sa verse, sabi niya, isisigaw ng isang tinig upang paghandaan ang daraanan ni Yahweh at mahayag ang kawakalwalhatian ni Yahweh na makikita ng lahat ng tao. At ito ay sinabi mismo ng Diyos. Ang tinig na ito ay wala kang iba kung hindi mula sa tinig ni Juan Bautista na sinasabi ni Propeta Isaiah na siyang sugo at maghahanda ng daraanan ni Jesucristo. Hindi po natin, naaalala po natin dito yung panahon ng Holy Week, di ba? Ito po yung panahon ng malapit nang maghirap ang Panginoon at malapit nang ipakilala si Jesucristo sa buong tao, sa buong sanlibutan. Kaya pinaghahandaan tayo sa pamamagitan ng mga propesiya ni Prophet Isaiah. Si Juan Bautista na tagapagbautismo ng mga ngaral ay dumating na mula sa ilang, kung ating po matatandaan, dala ang mensahe ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at pagbabautismo para sa kapatawaran ng kasalanan. Paghahanda, paghihintay. Ang kaisipan ko ng paghahanda sa daraanan ni Jesus, pagpapatag ng mga burol, ng mga lubis, pagtatambak sa mga baku-bakong daan, pagpapantay ng baku-bakong daan, ay pagsasalarawan kung paano natin dapat paghandaan at antabayanan ang pagdatal ng
ating tagapagligtas na ating ginagawa ngayon. Hindi po sinabi na pag-argan, uy, patagin niyo yung, patagin niyo yung mga bukol-bukol dyan, Tansi ng mga baha. Yung mga, dyan, kaya nagbabaha dahil ang tubig ay madaling tumaas dahil ang italye ay hindi madala. So, hindi sinabi na sa ating paghihintay ay patagin mo yung mga, patagin natin yung mga bukol-bukol at bakong daan. Ngunit dito ay pagsasalarawan sa ating kapanahunan ngayon, sa season na ito, na ating ipinagdiriwang ang paghihintay sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Anticipation natin sa pagdating ng ating Kristo. Naalala ko po, pag may bumibisitang mga dignitary sa ibang bansa, mga diplomat sa Pilipinas, pag may meeting dito, lalo na nung nag-meeting ang Apex, hindi ko na matanda kung kailan yun, nililinis yung kabaligiran. Naku, kung nakikita niyo yung kanto ng EDSA at saka ng South Avenue sa MRT, naku, kung walang narating, nakita niyo kung gano'n siya kadumi, nagkalat ang mga tricycle, ang mga sasakyan na hindi maintindihan kung saan pupunta, tindahan dito, tindahan doon, basura dito, basura doon. Pero, nung dumating ang mga diplomats, mga mag-meeting ng APEC, anong nangyari? Yung nakita ko po yun. Tinakpan lahat yung kanto ng paikot, tinakpan. Sabi ko, wow, ang ganda pala pag ganito. Kasi di ba makikita talaga yung kapangitan dahil tinakpan nila. Kasi nung dadaan yung mga nung dadaan sa airport, pupunta sa mga hotel, dadaan sila sa EDSA. Anong ginawa? Tinakpan nila lahat. Kumbaga, itinago yung karumihan ng area na yun. Hindi lang siguro yung area na yun. Yung mga iba pa, nadadaanan ng mga diplomats, mga dignitaries, mga matataas na tao buhat sa ibang bansa para po sa APEC meeting. Tinakban nila yun. So, siguro naitago, no? Naitago. Akala nila akala nila. Ngunit sa malalim, pero afterwards, afterwards, natapos ang APEC meeting after 2 weeks yata yun or 3 weeks. Balik sa dati, ang karumihan ng Pasay Rotonda at yung mga tindahan, yung lugar na sa may Bacoor. Balik pa rin sa dati. Sa malalim at espiritual na pangunawa at kaisipan, ang tunay na paghahanda, kaugnay ng ating pananampalataya at pagkilala sa Panginoon. Advent season man o hindi, ay magaganap kanino sa ating mga sarili. Ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at pagbabautismo. Ang tunay na paghahanda ay nagsisimula sa puso. So saan ba nagsisimula? Ano ba yung awit niyo? Simula sa puso? Tama ba ako? Mula sa puso. Nagsisimula sa puso. Nagsisimula sa atin. A preparation for a life committed to following Christ. Isang paghahanda na kung saan ang ating buhay ay itatalaga natin sa ating Jesucristo. Ang Kristo na ito, na sanhi ng ating pagdiriwang sa panahon ito ng Kapaskuhan. The reason for the season, grabe natin itong narinig nyo. The reason for the season, God's gift to us, the greatest gift, ang pinakadakilang handog. Kung iisipin po natin, yung pagdiriwang o celebration ay kakabit na ng panahong ito o at iba pang panahon. At ito ay essential o mahalaga ang kinakailangan sa ating espiritual na buhay.
Sa lumang tipan po, meron tayong celebration of the year. Celebration na ginagawa, celebration of the year of the booths, yung pagdiriwang ng tolda, diba, Pastor? Yung tabernacle, meron silang celebration dyan. Yung Jubilee year, alam niyo po ba yung Jubilee year? Ilang years yung Jubilee year? 50! Oh, mali. Hindi yung 100. 50! Oo. Kapag Jubilee year, mangutang na kayo. Dapat itanin. Kung ikaw ay may utang, kapag Jubilee year, pwede mo na hindi bayaran. Wash away na. So, sarap nung swerte naman yung mga may utang. Ngunit yun yung Jubilee year nila, sinasabi. After 50 years, makakalimutan na ang utang na ito. Meron ba tayo ganyan? Meron ba tayo yung Jubilee year? Kasi natatandaan ko, ako po ay nagtatrabaho, kakawani ako ng National Office ng United Church of Christ in the Philippines. Nag-50 years ang UCCP. At natatandaan ko rin na yung mga utang ay na-wash away. Yung mga utang na mga pagkukulang ng mga ibang iglesia, nakalimutan na rin yun. Dahil Jubilee year dahil. Ewan ko yung iba kung nagpatuloy ng pagkukulang. Kasi may mga local churches, may mga bumibili sa office ng mga supply, bumibili ng mga reading material, o yung mga hindi nakakapagbigay ng kanilang tawag dito, yung every year tayo nagbibigay tayo ng ating wider mission. So, money pang malibutan, wider mission. So, pasado na yun. Kung may Jubilee year, I think yun ay talaga nakabatas na pag Jubilee year, kakalimutan ang iyong mga utang. So we also observe the celebration of, ginagawa natin every first Sunday of the month, celebration of the Lord's Supper. We celebrate baptism. We celebrate mga weddings. At nung huli natin, sinelebrate natin ang everybody's birthday. Katulad ngayon, tayo ay nag-celebrate ng birthday. Happy birthday, Jesus. Kahapon sa ating service. Yun ang mga sa mga pagdiriwang, mga kasama sa mga paghahanda ng mga tao na ginagawa ng mga tao noong unang panahon. Kung isipin din natin, paano ba naghanda yung mga pastol, yung mga shepherds? Paano sila naghanda? Dahil nila hindi naghanda ng pagkain and all, bigay ng gifts. Anong ginawa nilang paghahanda? Wala ba? Meron yata. I think, meron yata. Sila yung naghintay sa dilim ng gabi. Hinintay nila, sila ay nakaupo. Pagkatapos nilang mag-flow ng field nila, ano sila, di ba nakikita natin? Baka naman sa pictures lang. Yung mga anghel na naghihintay, nag-antaban ng pagsilang ng ating Jesucristo. At I think yung paghihintay na yun, siguro parang doon yata, I think, hindi ako sigurado, doon yata natin may pattern yung simbang gabi. Kasi gabi yun hinintay nila sa ilalim ng puting ilaw. Yung sa ilalim ng buwan, sa liwanag ng buwan. Ganun na kanilang they are awaiting the birth of Jesus Christ. True. Yun, nandun sila sa field nila. Nandun sila sa field. Habang nagpapahinga rin siguro, nila rin sila sa papo. Hintay na natin dito ang pagdatal ng ating Panginoon. Yun ang paghihintay sa gabi na simbang gabi natin ngayon.
decorations natin, hindi ko pa naman nun eh. Ate B, maganda mag-decor. Isa yun sa preparasyon. Naglalagay tayo ng palamuti sa ating mga tahanan, sa iglesia, sa mga kalye. Wala yata kayo makikita ng lugar na yon na walang ilaw. Kumukuti-kutita ang mga paligid natin. Isa yun sa paghandaan na ginagawa natin. Nung Saturday, anong ginawa natin? Tayo ay nagsagawa ng Christmas kanta para sa Pasko. At yun ang mga ibang paghahanda natin. May caroling. Ate Flori, nag-caroling ka na ba? Caroling. Nagka-caroling tayo bahay-bahay. Ngayon, ang pag-caroling nasa caroling na. Sumasayaw. Street caroling na. Hindi na lang yung mananapatan sa ano para street caroling. Reunion. Ito ang magandang ano. Kapag darating ang Pasko, may reunion ng family. So, nagkakasama-sama sila. Nagkasama-sama sila kasi mayroong celebration. Celebration ng pagsilang ng birthday ni Jesus Christ. At itong ginagawa natin. Simbang gabi. This is part of our celebration to appreciate and recognize the goodness of God and to remember the birth of Jesus Christ. Ngayon po, sa gitna ng mapaghamong panahon, patuloy pa tayong nagsiselebrate na handog ng Panginoon. We celebrate God's gift, who is Jesus, who faced the pain and temptation. Huwag natin kalilimutan na si Jesus naghirap para sa atin. So we really need to celebrate. We celebrate God's gift, si Jesus. He made the most sacrificial thing, pinakamasakit na sakripisyo ang kanyang ginawa, and offered His life for our redemption. Napaka-mapuhulugang Pasko ang pinagkakaloob sa atin. Isang handog na we do not deserve. A gift and deserve sa atin, no? Siya yung He is over and above the gifts we might have under our trees right now, in our homes, which are all temporary at madaling nawawala. Pinakamahalaga ito, labas yan over and above sa mga gifts na natatanggap natin at ipagkakaloob natin na nakalagay sa ilalim ng ating mga Christmas tree. Hindi yun mapapantayan ng handog ng Panginoon, ng pagkahandog ni Jesus for our redemption. Pangatlo, we celebrate life. Ipinagdiriwang natin ang buhay. Yung kasalukuyang paghihirap natin ngayon ay walang halaga sa pagwalhatiang mahahayag sa atin sa takdang panahon. Tulad na ng sinabi ni Propeta Isaiah sa verse 5 ng Isaiah 40, sabi ko, ang kalwalhatian ni Yahweh ay makikita ito ng lahat ng tao. We celebrate the gift of hope. Ipinagdiriwang natin ang handog ng pag-asa. We celebrate hope in Christ. Pinagdiriwang natin ang pag-asa kay Kristo. Noong unang first Sunday of Advent ba yun, o second Sunday, sinindihan natin yung candle of hope, ang kandila ng pag-asa. Tayo, bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na hindi tayo exempted or immune sa trials and tribulations.
sa mga pagsubok at paghihirap. Hindi tayo immune yan. Oy, Christian ako eh. Wala ako dyan. Labas ako dyan. Wala akong problema. But the more we experience tough and hard-hitting times kung tayo ay Kristiyano, mas nararamdaman natin ang mga pagsubok sa ating buhay. Yung sapagkat sinusubok tayo ng Panginoon kung hanggang saan tayo. Minsan, yung comfort o kaligayahan natin sa gitna ng mga challenges na ito ay hindi dahil sa nag-improve o mag-i-improve ang status o kalagayan natin sa buhay. Ay, okay na ako. Akala natin comfortable tayo. Doon na natin nakikita yung kaligayahan natin. Kasi okay ako, may bahay naman ako. Nag-improve yung buhay ko. Feeling natin okay na tayo. Or, na-restore natin yung bahay natin nang dumating sino ba yung bagyo? Si Christine. Dumating si Christine. Nabuwag ang bahay natin. Binaha. Na-restore natin yun. Sabihin na ibalik natin yung bahay natin. So, kontento na tayo. Pero yun ay malaking pagpasalamat natin sa ating Panginoon. Pagkatapos ng masira ito ng kalamidad, we were able to restore kung ano yung mga nasira sa atin. Sometimes, yung tinik ay hindi mawala. Hindi mawala-wala ang tinik. Ang paghihirap sa buhay sa maraming bagay ay walang katapusan. Kasi hindi lahat laging minsan maganda, minsan may problema. Sino ang hindi nakakaranas ng gano'n? No? Minsan, okay, meron darating din ang problema sa ating buhay. Natatandaan ko ang paglaya ni Mary Jane Veloso. Kilala niyo po ba si Mary Jane Veloso? May isip na po ba tayo? Si Mary Jane Veloso ay nakulong sa ibang bansa. Indonesia. For 15 years, nakulong siya. Sa airport, merong nagpadala sa kanya. Sabi, pakidala mo naman ito, pakilagay mo sa maleta. O, binitbit naman niya. Ano po yung pinadala sa kanya? Drugs. Eh, nahuli. Sa ngayon, siya ngayon ang nahuli kasi sa kanya nakita ang item. Eh, sa batas, the evidence will speak. Kung ano yung makikita ng ebidensya, yun talaga ang magiging basihan kung bakit ito ay makukulong o hindi makukulong, may kasalanan o pawawalang bisa ang hindi kasalanan. At yung kanyang, sino ba yung nagpadala sa kanya? Parang boss niya yata. Ha? Recruiter pala, recruiter. Nawala ng parang bulan. Ewan ko ano na nangyari doon. Pero si Mary Jane Veloso, siya yung nahuli. Kaya sa ibang bansa, pag nahulihan ka ng drug, mahigpit sila. Kaya itinulong siya ng 15 years. Isang taon pa lang yung kanyang bunsong anak nung siya ay makulong. Ngayon, after 15 years, 16 years old na yung anak niyang naiwan. Kung napanood niyo sa TV, yung pagdating niya, sinalubong siya. Kasi this is victory. Although hindi pa absolute victory kasi hindi naman agad-agad siya napawawalang sala. Dadaan pa din siya sa proseso hanggang siya ay at mapatunayan na upang siya ay mapawalang sala. Imagine, 15 years in prison, malayo sa mahal sa buhay. At anong meron si Mary Jane? Yung kanyang pamilya, hindi sila nawala ng pag-asa. Andon ang pag-asa at pananampalataya na darating ang araw, magkikita kita silang muli. And it happened 50 years from now.
siya ay nakalaya. Kung titignan natin, yung kaaliwan at pag-asa ng mga anak ng Diyos ay ang kanyang presensya sa ating buhay. Yun ang dapat hindi natin makita. Sayang naman yung isinilang ang Panginoon at ipinako sa krus at namatay. Hindi natin dapat baliwalain ang napakahalagang pagkakataon na yun. Ang kaaliwan at pag-asa ng mga anak ng Diyos ay ang kanyang presensya. Comfort and hope is the presence of God. That in all circumstances of our lives, God is with us. Sa lahat ng sirkumstansya ng ating buhay, nandiyan ang Panginoon, nasa atin siya. Hindi natin dapat pakawalan ito. Hindi natin ito dapat pakawalan. We celebrate the gift of faith. Ang hamon ng kasalukuyang panahon ay sinusubok sa ating pananampalataya. A test of faith, but God says, let not your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. In this time of many challenges, keeping our faith alive helps us overcome all fears and anxieties and gives us hope. When we give God our fears, God gives His love. Kaya nga, love came down on Christmas. Ang pag-ibig ay lumaba sa araw na ito ng Pasko sa pagsilang ng ating Kristo. Kapag tayo ay nagdiriwang, anong sineselebrate natin? Ipinagdiriwang natin at binibilang natin ang mga pagpapala. We count our blessings, even when times are hard and difficult. And this helps us transform our experiences of being alive. At panatilihing masigla ang ating pananampalataya. Nagdiriwang tayo sa kabila ng mga hamon na ito. Bagyo, earthquake, natapos na yung pandemic, pero ngayon calamity na. Nagdiriwang tayo dahil gusto nating bigyan ng papuri. We want to give God honor and acknowledge the source and the giver of our lives. We acknowledge Jesus Christ as the giver of our life. Even in pain, kahit na sa sakit, we celebrate and honor in prayer. Wala man tayong magawang makita ng material na nakakapag-alis ng ating sakit ng ating nararamdaman. O sabihin natin, wala man lang tayong makita na tagumpay tayo o naalis ang ating paghihirap. We honor Him in prayer. Yun yung ating nagagawa. Sa pamamagitan ng panalangin, doon tayo lumalakas. The lives of those who died because of illness, war, at kung ano, mga sakit, giyera hanggang ngayon ang nangyayari sa Israel. Ewan ko kung tumigil na, sabi ko hindi pa. Marami pa, diretso pa rin ang giyera sa Israel, Ukraine, Palestine. Giyera pa rin sila doon. Israel, kung titignan ninyo, napaka-conflicting. Dahil si Jesus, saan ba pinanganak si Jesus Christ? Mismo lugar na kung doon ipinanganak si Jesus Christ, andun yung giyera. Nandun yung hindi nila pagkakaisinan.
third, ayan. Meron third din ako yun. Pero conflict, no? Conflict din talaga. Eh, doon nga ako pinanganak, tapos hindi kayo nag-away-away. Eh, ano na ako sa inyo? Parang nababayo ako. Sa ating pong panonood ng bagamat yung media, malaking tulong din sa atin. Sa panonood natin ng balita sa TV, minsan ay nai-inspire tayo sa kabila ng nangyayari sa ating kapaligiran at sa patuloy ring pagbabalita ng pagtaas ng bilang ng mga namatay, pag-aaway ng mga politiko, pag-aaway ng presidente at vice-presidente, ang mga issue na ipapatalsik si Vice President, i-impeach, the issue na 125 million na hindi ma-liquidate o hindi ma-explain, ano nangyari. Mga away-away ng mga taong gobyerno ay patuloy na dinadagsa pa rin ng mananampalataya ang mga iglesia sa simbang gabi o sa madaling araw. This is our hope. Yun ang ating pag-asa. Tignan lang natin. No? Kung mawala ang pag-asa, ano ang matitira sa atin? Sipin mo, wala ka ng pag-asa. Papakamatay ka na. Wala na. Sa darating na Pasko, magbibigayan tayo ng regalo. Nagawa natin dito, kahapon. Yung mga pahabol, meron pa rin. Sa Paskong darating, pag binuksan na natin ang ating mga natanggap na mga regalo, ating ipanalangin ang ating mga kapatid, mahal sa buhay, na nagbigay sa atin ng handog. Hindi lang basta, salamat kapatid. We can always say thank you. Ngunit, let's pause for a moment and pray sa mga tao nagbigay sa atin ng mga handog na ito. Sabihin, hindi natin sila dapat kalimutan. Ang pagpanalangin ang mga taong nagkakaloob sa atin, ang mga taong nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ang mga taong umaantabay sa atin, ang mga taong nagbibigay sa atin na pag-asa. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, na sa gitna ng mga hamon na aming kinaharap at kaharapin, kami ay hindi nag-iisa. Please help us to increase our faith. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, ang aming pag-asa. At kami ay mapaalalahanan lagi na ikaw ang aming comfort, ikaw ang aming pag-asa. We pray for peace in every family. So much so for those people who will celebrate this Christmas season, na hindi na nila kasama ang kanilang mahal sa buhay. Wala nang mga mahal sa buhay, hindi na sila na hindi nila makakasama sa pag-celebrate ng Christmas season. Sana po ang season na ito ay maging, we pray that the season be a spirit-filled one and brings happiness instead of fears and tears. In Jesus' name, Amen. Maligayang Pasko po sa ating lahat at magandang gabi.
sa pagkaloob. Sa ating paghahandog, alalahanin natin ang katuruan ito na Diyos. Sa ganitong paraan, natin nalalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Jesus Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan. Masasabi ba natin na sa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa na tunay tayong nagmamahalan. Ihandog natin ngayon ang ating mga alay, tanda ng ating pagmamahal sa Panginoon at malasakit sa kanyang ministry. Tayo po anak. Ang mapulihan, ang Espiritu Banal, na mga taong nilalang, at nagdarang sa langitan. Amen. Dahil sa iyong kabutihan, Lord, tinuruan mo kami magbigay sapagkat ang lahat ng amin ay mula rin sa iyo. Kaya pinabalik din namin ang bahagi ito na may ligaya at kapasalamat. Ito nawa ay maging magpagpapala at sino mang maabot nito at maging paraan upang ang iyong ministeryo sa dakong ito ay lalo pang lumago upang ikaw ang siyang mapulihan ngayon at magpakailanman. Amen. First Noel, the angel is saying,
magkasama sa gabi ito. At sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay binuksan ninyo ang aming mga pusong isipan upang tanggapin ang mensahe ng mabuting balita ng kapatasan. Salamat o Diyos sa mensahe ng aming pinagawa sa gabi ito. Sa pamamagitan ng kahulugan at kahalagahan ng paghihintay ng paghahanda at sa kung paano namin inaalala ang iba't ibang mensahe na patuloy ninyo pinapaunawa at ipinababalik sa amin. Panginoon, tunay nga na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, subalit kakambal namin ang iba't ibang mga hamon. Sapagkat sa pamamagitan nito ay mas lalong mapapalalim ang aming ugnayan sa inyo, sapagkat sa pamamagitan ng mga hamon ito ay muli namin mabibigyan ng kahulugan ng pananampalataya. Panginoon, salamat sa mga pagpapalat biyaya na aming natatanggap sa tuwina. At kung kami man ay hindi muli ng mga pagpapalat, matuto kami magbahagi ito. At magkaloob ng may pasasalamat at ng may pagmamahal. Panginoon, ganun din ang pagpapaunawa ninyo sa kapayakan ng inyong kapanganakan. Bagaman sa isang payak na lugar, naroon ang kadakilaan ninyo. Sapagkat patuloy ninyo pinapaunawa, Panginoon, ng pagpapakumbaba ay isang paraan ng kadakilaan. Kung paano kayo ay bumaba, nagkatawag-tawag ng buhay kasama ng naroon ang kahulugan ng kadakilaan. Panginoon, sa gabi ito, ingatan niyo po bawat isa sa amin po sa kanta ng paghiwalay. Igawan ninyo ang inyong pagpapala. Igawan ninyo ang inyong pag-iingat. Ang lakas at inspirasyon sa bawat isa. At sa aming pagharap sa panibagong buhay sa aming bukas. At sa nalalapit na pagdiriwang ng iyong pagkakalakan, Panginoon. Patuloy din po kaming gamahan sa kabayan at samahan. Patuloy na pagpupuri bilang isang pamilya at bilang isang komunidad. Ito po ang aming pagsama po namin ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa liwanag ng pag-asa na dala ng Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin, naway patuloy tayong manalig sa Kanyang presensya. Sa gitna ng ating mga pagsubok at tagumpay, naway manaman ninyo ang Kanyang walang hanggang pag-ibig, patnubay at kapayapaan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama na siyang nagpadala ng Kanyang anak, ng Panginoong Kristo na nagdala ng kaligtasan, at ng banal na Espiritu na patuloy na gumagabay at nagpapalakas sa atin. Sa inyong pag-uwi, dalhin ninyo ang diwa ng Pasko sa inyong mga puso at maging ilaw sa mundong naghahanap ng pag-asa. Sa pangalan ng Diyos natin manilikha, Diyos na Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Pagpalang gabi po sa ating lahat. Bago muna tayo umalis, meron na tayong ating pagsasalo. Maraming salamat po sa ating mga CWA na siyang nagpamariya sa gabi. God bless us all po. At magkita-kita po tayo bukas, alas 5 ng hapon.